Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Matagal nang nagsisikap si Edward na maitaguyod ang kanyang pamilya, maayos ang kanyang trabaho, may malinaw siyang plano para sa kinabukasan, at ginagawa niya ang lahat upang maging matatag ang buhay nila. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang ang kanyang mga desisyon ay unti-unting umiikot na lamang sa seguridad, tagumpay, at pag-iwas sa pagkukulang. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, napaisip siya sa isang tanong na minsan niyang narinig sa isang sermon. Ano ba ang tunay na hinahanap ng puso mo? Doon niya napagtanto na kahit maayos ang maraming bagay sa kanyang buhay, may isang bagay na hindi na niya gaanong napapansin, ang paghahanap sa Diyos mismo. Ang paalala ng Matthew Kabanata 6, talata 33 ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng Diyos sa ating mga plano. Ito ay paanyaya na baguhin ang sentro ng ating buhay. Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugang kinikilala natin na ang Diyos ang tunay na hari, hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa lahat ng desisyon at direksyon ng ating buhay. Kapag inuuna ang Diyos, hindi ibig sabihin na mawawala ang responsibilidad sa trabaho, pamilya, o kinabukasan. Sa halip, ang mga bagay na ito ay nagkakaroon ng tamang lugar. Ang puso ng mananampalataya ay hindi na nakasentro sa sariling kontrol, kundi sa pamamahala ng Diyos. Habang natutunan ni Edward na unahin ang Diyos, sa panalangin, sa pakikinig sa kanyang salita, at sa paghanap ng kanyang kalooban, unti-unti niyang nakita na nagiging mas malinaw ang kanyang mga desisyon. Ang kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa kanyang kakayahang kontrolin ang lahat, kundi sa pagtitiwala na ang Diyos ang namamahala sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagiging patotoo rin sa iba. Sa isang mundong madalas inuuna ang tagumpay at seguridad, ang taong inuuna ang Diyos ay nagiging paalala na may mas dakilang layunin ang buhay. Maaari din nating akayin ang iba na hanapin ang kaharian ng Diyos bilang kanilang unang prioridad. Kung titingnan ko ang aking mga desisyon at prioridad ngayon, ano ang tunay na inuuna ng aking puso? Panginoon, tulungan mo akong hanapin ka higit sa lahat. Ituwid mo ang aking mga prioridad upang ikaw ang maging sentro ng aking buhay. Gamitin mo rin ako upang akayin ng iba na makita na ang tunay na direksyon at layunin ng buhay ay matatagpuan lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.